beware of this. Money is not your real wealth. Sinabi nga ng banal na kasulatan sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, "But the love of money is the root of all evil." Kadalasan akala natin ang ibig sabihin na to na ang pera ay masama. Kaya minsan ang iniisip ng iba, para maging banal ka, for you to be holy, ay kinakailangan ikaw ay maghirap. But this is actually farthest from the truth, because men were called to be God's stewards of everything that He created. Tayo ay nagiging mabuting katiwala kapag ating naipalalago at napalalaki ang lahat ng mga pinagkatiwala sa atin. Ngayon, kung ang pera ay pagkakatiwala ng Diyos, dapat lang natin itong ingatan at payabungin. Kung kaya ang pera mismo ay hindi masama. Subalit ano ba ang ibig sabihin nito? Well, it is important for us to understand that there are negative consequences in a misplaced love for money. Subalit ano nga ba ang pera? What is money? Sabi nga nila that money is a medium of exchange and a storer of value. Ibig sabihin, ang pera ang siyang nagiging taguan ng tunay na halaga at ang isang paraan na ginagamit natin para magpalitan noong halaga na yan. In short, hindi mismo ang pera ang kayamanan. Subalit, ang nire-represent ng pera na yan ang tunay na kayamanan. Isipin mo na lamang, ang pera ay ihalin tulad natin sa isang box ng isang engagement diamond ring. Hindi ang box ang mahalaga, subalit kung ano ang nakalagay doon sa box na yan. It is not money that is important, but it is what is stored within that money. Pero ano nga ba yung mahalaga na yun na nakalagay sa loob ng pera? True wealth is your life, your time, and your effort. Ang iyong buhay, ang iyong oras, at ang iyong mga pinagpaguran gamit ang iyong oras at panahon. Sa makatuwid, iyong ipinapalit sa lahat ng iyong mga pangangailangan ang iyong tunay na kayamanan, which is your time and your effort na represented ng pera na yan para makuha mo naman ang iyong kinakailangan. So money represents our human energy, our physical, mental, and our creative faculties. Yan ang tunay na kayamanan na ibinibigay sa atin ng Diyos na walang sino man ang maaring kumuha sa atin. Pag ganyan ang ating isipin, hindi natin iisipin na tayo ay mahirap, bagkus tayo ay meron laging yaman na dala-dala ang ating buhay at ang ating pagsisikap at pagsiservisyo. Subalit kung ang pera ay parang isang lalagyan o isang sisidlan, ano na lang mangyayari kung ang sisidlan na yan ay putas at tumatagas? Hindi ba para ka na rin ninanakawan? Ganyan nga ang nangyayari kapag ang pera natin ay hindi natin pinapagana para ito ay kumita at makapagserbisyo sa iba. Dahil ang pera kapag iyo'y tinatago ay nagiging biktima ng tinatawag na inflation. Ang inflation ay ang pagbaba ng halaga ng pera dahil sa dami ng money supply. Kaya mahalaga sa atin na tayo ay maging matalino na ang ating pera ay ating ginagamit for more productive means and more productive use, o kaya naman ito'y ipinapalit natin sa mga tangible na mga bagay katulad ng real properties, o ating itong nininegosyo o ini-invest sa ibang mga bagay para ito'y hindi natutulog. Sa makatuwid, ang akin gustong sabihin ay ang pera ay hindi ang ating tunay na kayamanan. Subalit ang ating buhay, ang ating kalusugan, ang ating kakayanan at ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos at Diyos lamang ang makakakuha sa atin. Pagyamanin po natin ito dahil hanggat merong buhay, merong pag-asa. So the next time you're tempted to live or to die or to worry too much about money, remember that your life is more valuable than money. Sinabi nga ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6 verse 20 to 21, "But store up for yourselves treasures in heaven, where vermin and moths do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Muli, ako po si Attorney Jeremiah Belica, ang inyong pong pastor ni May.